Mga idol at kabayan, breaking news! China, mapaninlang, ginagawa nila ng storya na pinupulyot ng mga sundalong Pilipino ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Pero sila mismo ay 10 beses na mas matindi ang pagsira ng mga karagatan sa South China Sea maging nasa West Philippine Sea. China warship nakitang halos masunog na sa kapal at maitim na usok na nagmula sa kanilang barkong pandigma. Kahit anong bantay ng China, malakas pa rin ang paninindigan ng Armed Forces of the Philippines na atin ang Ayungin Shoal. Resupply mission sa BRP Sierra Madre LS-57 tagumpay. China, pinipigilang makapangisda ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Gusto nila, sila lang para ang huli nilang mga isda ay bebenta nila pabalik ng iligal sa Pilipinas. Mahigit 2 milyong peso na frozen mackerel at galunggong iligal na ipinuslit ng China sa Pilipinas. Kinumpiska ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Iligal dahil ang sabi lamang ng 19 na container ay taro sticks, sweet potato balls at iba pang assorted item. Yun pala, ang laman ay libo-libong isda. Ito ay isang patunay na hindi China ang sagot sa ating ekonomiya. China ang papatay sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa ibang balita naman mga kabayan, matapos pagbintangan ng China na gumagawa ng polusyon sa West Philippine Sea, ang mga Pilipinong sundalong sakay ng BRP Sierra Madre LS-57, agad na tumugon ang Philippine Navy na ang paratang ng China ay walang katotohanan. Ito ay isang panlilin lang lamang. Nitong linggo inilabas ng Chinese state media ang isang video na nagpapakita ng maitim na usok na nagmumula sa itaas na bahagi ng BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. At nitong 5 ng Marso, muling naglabas ang mouthpiece ng China, ang Global Times, ng isang aerial video na ipinapakita ang pinanggalingan ng makapal at maitim na usok sa isinadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na ayon sa mga Chinese, ito raw ay nakakasira sa marine ecosystem ng lugar. Philippine Navy naglabas ng kanilang pahayag na ang usok ay dahilan ng kanilang isinagawang regular na fire drill. Gumamit ang mga sundalo ng mga bagay na madaling masunog at dahil sa lakas ng hangin, kaya mabilis na lumiyab ang mga ito. Pero ito ay kanilang namang naapula at ang lahat ay under control. Sinusubukan lang ng China na kumbinsihin ang international community na ang pananatili ng BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal ay nakakasama sa kalikasan. Pero ang totoo, gusto lang ng Chinese Communist Party na siraan ang Pilipinas. Sabi nga nila, huwag kang magbukang malinis kung yung gawain mo naman ay sobrang dungis. Ito ang isa sa mga barko ng China, ang Chinese Type 71 LPD Longhushan. Tingnan nyo mga kabayan, ang ginawa nitong polusyon sa karagatan. Di hamak na 10 beses ang laki ng usok nito kung ikukumpara natin sa nakita nila sa BRP Sierra Madre LS-57. Akala din ng mga observer sa unang tingin ay nasusunog na ang bagong-bagong barko ng China. Ayon, nagsasagawa din pala ng fire drill. Usok mula doon sa BRP Sierra Madre, and ang allegation nga po is tayo yung nagkakos ng pollution sa West Philippine Sea, sir. Ano yung reason, sir, doon sa nakitang black smoke sa makapal po yun, sir? The officers and men of any warship of the Philippine Navy regularly conducts operational exercises. These are designed to ensure the survivability and operational readiness of that warship. Such activity was conducted aboard BRP Sierra Madre last 28 February. The smoke incidentally went beyond what they were intending to exercise. Nevertheless, this was put under control. There was no damage to the environment. All the men aboard the ship are safe. The exercise was conducted successfully. No damage sa environment, pero yung ano, sir, BRP Sierra Madre, sir, may naging damage ba doon? Ano ba, No. may nasunog ba, sir? Or? No. The exercise for this particular activity, it was a fire drill. And they usually use combustible materials, excess, usually yung madaling masunog na materials. It so happened because of the strong winds, napalakas, but they were able to put everything under control. Ano lang yung sagot nyo, sir, doon sa China? Ayun sa, ang allegation nga po is nagkakos tayo ng pollution sa WPS. It's part of the deceptive messaging of the Chinese Communist Party. Kahit anong bantay ng China, malakas pa rin ang paninindigan ng Armed Forces of the Philippines na atin ang Ayungin Shoal. Resupply mission sa BRP Sierra Madre LS-57 tagumpay.
Naku China, kaya pala halos ubusin nyo ang isda sa iba't ibang parte ng mundo, kabilang na ang sa West Philippine Sea. Tapos, iligal nyong ibabagsak sa Pilipinas. Iligal na nga ang ginagawa nyong pangingisda sa West Philippine Sea. Iligal nyo pang e-export sa Pilipinas. Department of Agriculture at Bureau of Customs, nasabat ang ilang illegal na shipment mula sa China. Ang sabi, ang laman daw ay mga taro sticks, sweet potato balls at iba pang assorted item. Ininspeksyon ng mga otoridad ng Pilipinas ang nasa 19 na container at ang tumambad sa kanila ay tunay-tuneladang frozen na mga isda. Ayon sa Department of Agriculture, kinumpiska nito ang nasa 202 million pesong halaga ng frozen mackerel at galunggong matapos na illegal itong ipinuslit sa Pilipinas. Ito ay isang halimbawa ng economic sabotage. Yan ang gustong mangyari ng China mga kabayan, na sila lang ang mga isda sa West Philippine Sea. Tapos ibebenta nila ang mga isdang ito sa atin na dapat naman talaga ay para sa mga Pilipino. Fortunately, nung pagbukas natin, wala na tayong nakitang taro balls, wala na tayong nakitang taro sticks, but actually, mackerel na at saka gulunggong, yung round cut. So, sa bagong Anti-Economic Sabotage Act, no? Because yung value is more than 200 million at 10 million lang ang value ay non-bailable na yon. So talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to at we'll bring them to justice. Doon sa normal process natin, binabypass po yung proseso ng atin ng gobyerno at pag ganito po kasi nangyari, isang tantamount also to problema sa ekonomiya ng bansa natin. So now we are working with the Department of Agriculture and the Bureau of Customs. Maybe we have the ongoing po na memorandum of agreement. Laban Pinas.